itong Breton. Ibig sabihin, galing ng UK. So ito galing UK. Ang laki po nito. Dito France naman. So ano na mga iba't ibang lugar. Ginagawang mescal. Mahal din yan. Yung suso nila. Mahal dito yung suso. Dito matatagpuan din yung longest bench in the whole Geneva, mga kagalaw sa yan. Hanggang dun, tingnan natin. Ayun kagala, another tips, mura daw yung pistachio dito, sabi ni Uncle. Ang laki. Experience yung local or authentic vibe here in Switzerland. Ito yung normal set nila dito. Black coffee po ito, no? Ito yung pinaka-classic. Mga kagala, ang ganda. Guys, ito yung park nila here in Geneva. Park de Bastion. Guys, makakatikim tayo ng chestnut here in Switzerland. Magkakugan sa huli, anong? Good morning sa Pagalat. Fine mo ba? Papunta tayo dun sa may station para hindi kami kasap. Yung sa process, meron siyang tuturo ko mamaya. Meron siyang designated na hindi bawat platform pwede yung process. Meron lang siyang designated na platform. Dito yung guys, sa train station. So dito pwedeng bumili ng ticket. Dito tayo nang galing nung first day natin sa Geneva. Yan, may mga pagkain din. Burger King. Ang bango. King Burger. Kumuha tayo ng queue number. So, waiting tayo. Umalis eh. A217 10:30. yung number natin. Hindi pa siya naka-post dito sa may screen. Ang ganito yung itsura ng ticketing counter. 10:30 umalis na. Today, this afternoon. What are the available times? 180 per person po. So, mga kagala, yung kinuha nating half fare, hindi na pala siya applicable kapag lalabas ka na ng Switzerland. Like today, sinusubukan namin kung magagamit yung half fare natin para kalahati lang babayaran. Applicable lang pala around Switzerland. Pero kung from Swiss, like here in Geneva, pupunta tayo ng Paris, hindi na pala siya magagamit. So, yun. Sakit. Medyo mahal yung ticket per person. 180 po, no? Swiss francs. Minsan makukuha mo na siya ng 110. 110. Early booking. Early booking ka. Okay. Kasi today tayo babiyahe. Today binili. Kaya siguro ganun na lang Kasi din. especially ngayon kukunin. Rush po, kumbaga. Okay. So, yun. Hindi siya ma-apply yung half fare Swiss card natin. So, at least for you to know kung magta-travel kayo dito, mag-early booking na lang din kayo, mga kagala. Yun, so, tapos nang kumuha ng ticket doon. And, mas maganda yung nakuha nating ticket kasi yung binigay niya kaninang option is 12 p.m. 180 per pax, 180 Swiss franc. And then, bigla niya sinabi, kukunin na sana natin yung 12 noon. And sabi niya, there's no available for second class. Ang natitira na lang is first class. So, nagulat kami, may additional pa yun sa first class. And nagtanong pa kami ng ibang timing. Tinanong namin yung 4 p.m. Mas mura pala si 4 p.m. Ano lang, dalawa na kami is 258 Swiss francs. Tapos, pag-check ng asawa ko dun sa ticket, direct na pala yung biyahe. Wala ka na, hindi mo na kailangan magpalipat-lipat pa ng train, which is good. Para diretso na lang din yung biyahe. And then pagdating doon sa France, sa Paris, mag-Uber na lang tayo. Kung, ewan ko, nakalimutan ko agad kung nabanggit ko sa inyo about bagong rule sa Paris, mga kagala. Kapag
pag may mga big luggages kayo, Dito na lang tayo dumaan sa sige po, pag may mga big luggages kayo, hindi na applicable na isakay ng train, kailangan mag-Uber na kayo pagdating sa metro. Kasi or else, mapa-fine kayo ng 150 euro kapag may random check doon. This year lang daw na yung bagong rule na yun. So kami, may dala tayo mga 2 luggages, tigis sa kami na malaki. Gagawin natin, di tayo mag-metro pagdating sa Paris, mag-Uber tayo. Para maiwasan na lang din natin yung fine. Tsaka isa pa, gagabihin na tayo pagdating doon since 4 p.m. yung natin dito, alis natin sa Geneva. Kaya better mag-Uber na lang din to be safe para hindi na tayo mag-navigate diretso na sa sa hotel. Papunta tayo dun sa fountain nila dito sa Geneva, which is Jedu. Yun yung pinaka-landmark or ng Geneva. Parang kasabihan nila na hindi kompleto yung travel mo kapag hindi mo nakita si Jedu. Kasi yun yung popular dito sa Geneva. Yung binubang ganyan tubig, 500 liters per second. Wow, 100 liters per second. 500 500 liters. per second. Ganun karami. Yung bilis niya. Oh. Ayan, ganito siya. 500 liters pala yung binubuga niyang tubig per second. Imagine mo yun, kagala. Per second. Tapos, yung dadaan papunta doon, ganito kaganda. Natutuwa pa rin talaga ako sa mga dito, autumn trees, autumn leaves. Siya Jedu, although yung jet. Jet. Jedu kasi para siyang jet. Pa-jet yung buga niya. Kaya Jedu. Oh. Yun pala yun. Another learning unlock. Mamimiss natin dito. Iba rin po pala yung Ang ganda kagala. tsura niya pagka umaga. Oo. Lakad tayo dito, Paggabi. Iba-iba talaga yung beauty ni Switzerland. Mapa nature sa mountain, sa mga lakes especially, and sa city. Ang ganda. Tapos yung mga old town nila, old town square nila. Iba-iba, di ka mananawa. Talagang siguro feeling ko kahit dito ka nakatira, lagi ka pa rin ma-amaze. Ma-appreciate mo yung beauty niya. Ma-share ko lang mga kagala, natatawa ako sa sarili ko. Nung bata ako, makakita ako ng ganitong klaseng puno. Feeling ko nasa Amerika na ako. Kasi yun yung lagi kong nakikita sa mga movie. Mga magagandang kulay ng puno. Kaya siguro gano'n na lang ako natutuwa ngayon na talagang kada saan ako lumingon na puno, iba-iba yung kulay. Wala lang, na-share ko lang. Mga kagala, may recommended pala ako na kape sa inyo dito sa Switzerland. Ang sarap. Actually, pinabaunan tayo ni Uncle ng kape. Pakita ko na lang sa screen sa inyo yung picture nung label ng coffee o yung binigay sa atin ng Uncle. Kung mahilig kayo, kung coffee lover kayo, yun, ma-appreciate nyo siya. Yung sarap niya is hindi ganun kapakla, kapait, at hindi siya acidic. Feeling ko ang mild ng pakiramdam sa sikmura, especially sa mga nagba-black coffee. Ang sarap ng coffee na yun. So yun, marirecommend ko sa inyo, you can try it mga kagala. Ay na mga kagala, nakikita ko na yung dinaanan nating maraming flag. Ayan, lapit na tayo kay Jedu. It's another very, very lucky day, good day mga kagala. Ang ganda rin ng weather natin ulit. Very thankful talaga tayo. Although inulan tayo ng mga ilang beses lang, but at least, di ba, most of the days, ganito yung araw. Yung weather, ang bait. Talagang pinagbigyan niya tayo mga kagala para makagala dito ng maayos. Ay, ang ganda dito. Iba yung beauty niya. Wala pa rin yung Jedu mga kagala. Oh, Kasi normally makikita mo dyan. may timing po pa yung niya, pag on niya. By 10 o'clock, binubuksan na nila yun. Tapos ino-off din po sa gabi. Sa gabi, ino-off nila. So hindi siya kagala, yung 24 hours na nagbubuga. Unlike sa
sa Merlion ng Singapore, talagang yung ano dun sa Merlion is 24 hours talaga nagbubuga ng water. Si Jeju pala, may timing. So, maybe around 10 a.m. Tapos mamayang gabi, naka-off din pala siya or nakasarado na. Yun pala. Pero, tingnan nyo naman yung view natin dito. Di ba? Hindi natin siya nakita ng maayos nung gabi kasi grabe din yung dilim dito. Maaga pa lang Kagala, parang yung dilim nila is hating gabi na. Ganun kalalim magdilim dito. Ang ganda pala. Pakita ko sa inyo. So ito yung flag ng Geneva mga Kagala. Itong red, yellow na nakikita nyo. And then, Switzerland there. So, per ano yata rito? Per lugar o region, may kanya-kanyang flag no, uncle? Canton. Per canton ang tawag po. Oo, canton. Pwede kang bumaba here. Yan, pwede kang bumaba dyan. Magpa-araw, kagaya ng ginagawa nila. Pag maaraw talaga, take advantage nila yung ano araw. Siguro baba tayo, tignan natin yung mga dock doon, mga Kagala. Guys, ang dami nila dito. Ang lulusog, no? Lahat na lang talaga malusog dito, matataba. Ibig sabihin, healthy living talaga dito, pati yung sa nature. Ayan, mga Kagala. Kukwak-kwak sila, ang lalaki nila. Are they so huge? Wow. Even yung mga ano nila, mga dove nila, kalapatin, lalaki mga Kagala. Tsaka hindi sila takot sa tao, no? Hindi kagaya sa ibang ibon na lilipad pag may dumaan na tao. Sanay sila sa mga turista. Wow, look at the color of the water mga Kagala. Ay, ang ganda nito. Zoom natin siya. Ang laki niya. Swan niya to? Swan ba to mga Kagala? Comment down below na lang. Ang ganda niya. Tingnan niyo yung pakpak niya. Wow. Ayun pa sila. Oh. Parang nagsa-sunbathing din sila, no? Honey, yan picturean mo, no? Ang ganda. Swan. Swan nga. Tapos look at the water. It's so clear. Hello. Hello, Swan. How's the water? Is it cold? Dami ring nanonood. Nag-aantay actually. Tapos tignan niyo dun, no? Ay, pwede kang sumakay dyan. Tapos itutour ka nila. Geneva Sightseeing Tours. Sarap lang pagmasdan, di ba mga Kagala? Nakakalibang silang tignan. Yun guys, kung gusto niyo sumakay ng boat, ticket points and information dito daw. Geneva Mont Blanc. So itong na to, itong bridge na to, pangalan niya is Mont Blanc. Yan, kaya Geneva Mont Blanc. Pinangalan siya dun sa sikat na brand. Dito pala yun. Tapos, heto yung timing. Ay, mga Kagala. Hello, Kagala. Ay, baka hindi kita po sa screen, no? Hindi ko po alam bakit ano yung black na yon. Si British October. So sarado po. Bravo. Ito, October 29 to November 21, 2025. So, Stopping the Jeju for maintenance work. dumating kayo, di ba 29? Yes po, oo. That's the exact date. Our first day here in Geneva. So, pakita ko na lang sa mga Kagala. Ito po siya. So, maybe kailangan talaga natin bumalik ng Geneva mga Kagala. Para makita natin itong nila. Ito yung pangalan niya. Jeju. Mga uncle?
Jedu. Ito kasi Geneva. di ba di pinopronounce? Hindi po pinopronounce yon. Itong tubig. Oh, dus tubig. Jedu. 1891 siya. Nung 1891 pa siya. Ang tanda na niya. 1891. Tagal na pala nito, no? Ito yung Madalas din pala. Ay yung nagpapump. Ito Pumping yung, station. oo, sophisticated pumping station was built in Geneva Harbor and is devoted exclusively to the operation of the Jedu. O di ba sabi So, ko, ganito 500 siya. liters per second. Yeah. So, ito na pala yung complete ano yung mga height kagala. niya, 140 meters high. Ganun kataas. 140 meters high. Ito, yung binubuga niyang water. Sayang, di natin siya nadatnan. Under ano siya, maintenance. So, 200 kilometers per hour. Yung water na, Bilis niya. okay, yung bilis niya Yung ng tubig. Tubig, napakaliit. Tapos 500 liters yung nilalabas niya. And yung total power of, yung nagpa-pump ng total power niya is 1,000 kilowatts. Yeah. So ito yun mga kagala. At yung nagpa-pump ng tubig sa ilalim. Kaya Wow, pagka amazing. nandun ka sa malapit 1951. para kang nagagano. Kasi malakas po, no? Malakas yun. Mapuwersa. Oo, so feeling mo, talagang mag-aano ka sa kanya, ilalayo ka niya. Malakas yung force ng water eh. So, ganito siya. Ito yung ano niya, pinanggagalingan ng water. Tagal na niya. From 1891. And then to control the excess pressure of the hydraulic plant, a separate outlet was created to release water into the air. The first Jedu was born 1886. And noong 1891, with its new popularity, the Jet Jedu was nirelocated siya to the Geneva Harbor. It owes its white color from the millions of tiny air bubbles that fill the water at its spurt. Okay. And then 1951, yung pumping station niya na ginawa. Wow, nakapanghihinayang. But anyway, it's still beautiful harbor mga kagala. So ito yung mapa. Red de Geneva. Yan. So dito matatagpuan yung mga ano nila. May public transport. And then ito yung buong mapa. Sa may Geneva, yung harbor front niya. Harbor front. Anyway mga kagala, tara na. Iniwan na tayo ng mga kasamahan natin. Sarap lang maglakad-lakad dito, no? Stroll around the lake. Kahit saan ka tumingin, talaga promise kagala, hindi binibigyan ng justice ng camera yung ganda ng mga puno, promise. Di ka mananawa sa kanila. And then sabi ni Uncle, kapag Christmas, may Christmas market sila around this harbor area na to. I think banda doon. Kaya sabi ko nga, sayang hindi natin siya natsyempohan ng December. But anyway, still blessed. We're so thankful for this beautiful weather, beautiful nature na nakita natin, na na-witness natin. 'Di ba? Why not? I-manifest ulit natin na makabalik tayo dito. In other season naman. For sure, masaya din ang Christmas market nila. Especially here in Europe, talagang ang ganda ng setup ng Christmas market. You will feel the authenticity, yung vibe talaga ng Christmas, di ba? Tapos, ang lamig pa, mag-i-snow. Oh! Nakaka-excite. So, yan. Stroll lang tayo dito. Tignan niyo yung shape ng mga nila. Halaman, ang galing. Grabe din yung maintenance work nila, no? Ano yun? Bow Rivage. Itong building. Hirap basahin ng mga letters nila. Hagwaya. Tanongin ko nga kay Uncle ulit yon.
Pag napanood ng uncle ko itong mga vlogs na to, nako po. Antayin ko na yung ano niya, judgment niya sa akin pagdating sa mga ano ko, pronunciation. Charot. Hindi, sabi naman niya sa akin, forget about the pronunciation. Masaya kasi may mga ilaw-ilaw yun. Yes po, ito yung Christmas market niya. Forget about the pronunciation kasi hindi naman ganun kadaling tandaan talaga dahil mahirap nga naman daw ang French pronunciation aralin. Kaya it's normal for us na ganun yung mga basa natin. It's very normal. Sanay din sila. Anyway, sabi nga, nobody's perfect, which is true naman po, di ba? Ito na mga kagala, siniset up na nila pa unti-unti. Ayun, nagde-decor na sila, hindi na natin madadat ng mga kagala. So, dito talaga yung Christmas market nila. Mag-start na rin po right after ng ano, no? Ng Halloween. November, nag-ano. Oo. May mga na-check po ako, mga November 20, November 12. Ayun, okay. Starting na sa ito, nagde-decorate na eh. Sayang. Science and technology. Ang saya siguro nito. Tapos lahat ng klase ng items, food, diverse, Ha? tinitinda nila. Talaga? Diverse food. Hindi lang dito. Hindi lang. Ang saya. For sure, excited yung mga taga dito kasi marami silang matitikman ng mga diverse food. Na-imagine ko pa lang yung ano, saya ng Christmas market nila dito. Ganda. Lalo na kapag nag-i-snow pa. Bubukas din siya ng parang ganyan. Ah, Full sa kanila. waffle naman po. Waffle station. So yung pinsan ko, magkakaroon din siya ng shop dito, waffle station. So yung mga kagala natin na nandito sa Geneva, pwede niyong i-visit yung store po ng pinsan ko. Nagtitinda sila ng waffle. Mga masarap na waffle. Dapat Yan. manalo kung nandito ka ng December. Opo. Eh, pwede kang magtinda, magpa-vlog ka. Oo, no? Wala naman po Para yan, makita. Meron. Meron na. Tsaka mahal to, for sure. Hindi ka pwede. So yun, kagala, please visit my cousin store pagbukas po ng Christmas market nila dito. Mahaba pa pala to, mga kagala. Nasa ano, Like this one? Malinis talaga. Wet market po, meron po bang Switzerland? Wala dito. Sa Geneva wala. Sa may bandang Plampale, malapit lang dito, meron sila tuwing Sabado at Linggo. Oh, weekend talaga yung mga ano nila. Fruits, Yes. Siniset up lang po, no? Parang yung nakita namin sa Lucerne. Oh, ganon. So, every weekend lang. Kaya very lucky tayo na nakita natin yung market nila on the street nung nakaraan. Kung di nyo pa po napapanood yung video, yung vlog natin, you can check on our channel po. Nino, kita mo, ang lalim na pero kita mo yung mga bato-bato sa ibaba. Ang ganda ng kulay ng tubig. Kanina nandyan tayo sa taas, di ba guys? And then, yan, dumaan tayo, bumaba tayo dyan. Yan. Port Marino. Since free time natin, nag-aantay na lang before 4 p.m. Oh, andito pala si Louis Vuitton. Nag-aya ako kay Uncle. Ayan mga kagala, yung mga nakakaluwag nating mga kagala. Ganda oh. Ayokong pumasok dyan, nangunguriente dyan. Ano pong basa dyan? Louis Vuitton. Louis, dahil silent yung S. Okay. Louis Vuitton. Vuitton. Hindi siya Louis. Vuitton. Oh, Louis Vuitton. Vuitton. Oh, okay. May isa lang. Parang may ano kasi pon. Ayan, nag-request ako kay Uncle bumalik tayo sa Old Town. Guys, signan nyo to, ang ganda. Honey, oh. Dito na po ba yung Old Town? Ah, pagtawid pa. May relo nila. Opo, ang ganda ng ano nila, relo. Accurate.
iba-iba talaga yung ganda ng mga infrastructure nila dito. So, tatawid tayo. Dito kagala, kapag pedestrian lane, priority kayo. Yan. So, pero syempre, check nyo pa rin, tignan nyo sila. The making. Oh, so itong nakikita natin na na-curve na yan. Parang agila yun. Agila and Suse. Ganyan yung flag ng Geneva. Yeah, yung nakikita natin. It is on 1906. Nag-aya ako sa kanya dito kay Uncle kasi dumating tayo, maulan, nagmamadali tayo, and madilim na, gabi na. So, iba pa rin yung beauty niya syempre pag maliwanag. Guys, may senior si Uncle, sabi niya, eto, may Zara kasi dito. So, pagka especially pag December, maraming sale. So, dito madalas mamili, especially mga pinsan ko. Kumbaga, ito yung cheapest brand nila dito sa Switzerland or Europe, Zara. Sabi niya parang Divisoria style daw, sabi ni Uncle. So, meaning ganun kamura para sa kanila yung dito, ng mga kagala. Nakakatuwa. Kasi ang mahal ng Zara sa atin. Yung sinasabi ko, yung speciality ng oysters. Oh. Ano yung Brittany? Awesome. Oyster nila. Itong Breton. Ibig sabihin, galing ng UK yan. So ito galing UK. Ang laki po nito, oh. Yan, France. Dito France naman. So ano na mga iba't ibang lugar. Yung ginagawang escargot. Mahal din niya. Yung suso nila. Mahal dito yung suso. Ayun yung ginagawa yung escargot, mga kagala. Sa palayan sa atin. Oo, hinuhuli lang natin. Ang laki ng clam nila. Namiss ko tuloy yung kinain natin na oyster sa Luzerne. Ang sarap ng oyster nila, mga kagala. Yun nga lang mahal. So for experience, kahit tikman lang ng isang piraso, okay na. Tsaka pala na natandaan ko, kung dating natin, halos pasara na nga pala sila. Dahil maaga sila nagko-close dito, mga kagala. Ay, yung nakita ko, may picture ako dyan. Ang ganda ng picture ko nung gabi. Iba rin yung beauty niya naman sa umaga. Guys, kapag nandito kayo around this area, ayan, may toilet pala dito. Baliktad. Ayan, dito na yung toilet nila mismo. So, mag-toilet muna tayo. Guys, ito yung itsura ng banyo nila dito. And good thing, libre. That's the best. Libre yung banyo dito, mga kagala. Buti na lang. Pero feeling ko, may din to, kino-close nila. Tingnan natin hanggang anong oras. Hindi natin maintindihan. Pero, kasi may gate eh. So, kino-close. Okay. So at least kung nandito kayo around this area, may idea kayo kung saan pwede umihi ng libre kasi napakamahal pong umihi dito sa Europe. Linaw talaga ng mga water dito sa Switzerland. Tapos may dadaan na tram. Mga chocolate din dito kagala. Ayun yung mga kakao. Yung ginagawang chocolate. Parang ka-style din ng Laderack. Laderash pala, Laderash. Di siya Laderack. Sorry naman po. Macaron sa France mo sila. Sa Paris. Masarap po ba talaga yung macarons doon? Parang Guys, may macarons. sa Sandi. Laddery? Iba pa yon. Hindi, iba pa. Ayan, may mga macarons din sila. Per piece niya is 2.60. So, 4 macarons is 11.20. Opo, meron na po doon. 11.20 Swiss franc. So, yan, 2.60 per piece, mga kagala. Ang liliit, no? Kaya kapag kinain mo, nag-order ka, savor mo yung, yung yayaman din nakagat, mga kagala. Mga ganong emote. So, may macarons. Titikman natin yung ganyan sa Paris. Since, yun yung kilala si Paris sa ganon.
Ayun ito. Mga macarons. Feeling ko masarap to. Itong pistachio. Pistachio na yan. Dami ng pistachio. Mura po ba yung mga pistachio dito? Mga nuts? Mura lang po? Ayun kagala. Another tips, mura daw yung pistachio dito, sabi ni Uncle. Ang laki. Panutsa. Laking bar, ang laking tipak ng chocolate. So makita yung ladure doon, no, yung macaron. Sige po. Meron sila. Tara, tawid tayo. Pwede na ba? Bait ng mga driver dito. Ito yung parang marami ka makikita mostly mga Pilipino. Ang mga kagala, may Starbucks din dyan. Ayan. Pero hindi na tayo nag-Starbucks dito. Ang sarap kasi ng kape nila dito sa sa Switzerland, sa Europe. Kahit hindi ka mag-Starbucks. Di ko na tinry. Yung mga local yung na-try ko and very satisfied. Course de Rive. Gan pala yung basa ng Rive. Silent E talaga. Pag gusto niyo ma-experience yung local or authentic vibe here in Switzerland, especially in Geneva, sabi ni Uncle, masarap daw yung bun nila dito. Nakapwesto na sila. Natatempa ko. Sabi ko pa naman kakain ako ng kanin sa apartment nila, Uncle, mga kagala. Pero gusto ko rin tikman to, pati yung waffle nila dun, mukhang ang sarap. Mini Sans. Hindi ko na mabanggit kaya hindi ko tinutuloy yung basa ko. Eto, scone. Sarap din to for sure. Favorite natin scone. Parang scone cheese ito. Ito yung mga prices nila. Post na lang para mabasa. So magkakape tayo dito. Ititreat tayo ulit ni Uncle. Ayan. Instagram. Yay! Matatry natin yung masarap na nila dito. Coffee set. Raisin at saka soup. Maga-raisin plus sugar. Magganito na lang po kami. Try natin siya. Ito, bago na mga to. Oh, ito parang hindi ko pa natikman yan eh. Parang may mga additional sila na nilalagay. Oo. Local po dito to na coffee shop. Ang ganda. Ang cozy. Inshallah, magkakape ka lang parang si Emily in Paris. Thank you sa pogi nating uncle. Ang dami niyang mga tips sa atin dito. Kape kayo. So happy. Yes po. Kape naman. Et puis, comme ça, deux comme ça, en nature. Merci. Mercy. Nandito pala si Mercy. Charot. Nakakakilig. Parang nakikita mo lang to sa Netflix, Emily in Paris. Tapos wala pa sa atin, may experience natin dito. French. Ang pinaka-record nila lang. Merci. So ito yung normal set nila dito. Black coffee po ito, no? Ito yung pinaka-classic. Kung gusto mong cream. Oh, yan. So may matic na bibigay na cream with sugar, mga kagala. And then scone. Ito yung sugar nila. Sabi mo. Iuwi natin. Ito sa'yo na Yes po. Swiss na. Yung galing sa bundok. And then scone na chocolate. Ito, naging famous Diba? na rin dito sa Switzerland. Oh, kilala talaga sila. Ano pong basa? Umerveille. Umerbey. Umerveille. Umerbeo. Oh.
Umerveo. Ang ganda ng tissue nila, no? And then, Yung guys, strawberry na in-order niya. Yung sa mano. ang favorite ko yung scone eh, yung sa high tea sa Singapore. Yan, Meron yun sila? yung nahanap. Meron po. Tikman natin yung spoon. Ang lambot, guys. Kahit hindi nila pinainit. Malambot kasi sa SG, matigas po siya. Firm. Tapos kailangan painit para makakain mo siya na maayos. So, perfect combination siya with chocolate tapos black coffee. So, guys, yung dito sa Switzerland, normally sa SG, maraming high tea. Dito, ang tawag nila is Cafe Gourmet. cafe gourmet. So kapag gusto nyo ma-experience, hindi pala siya high tea yung tawag, kundi cafe gourmet. Yun. So, isa-serve nila yung coffee. Kasi maraming mga dessert na maliliit. Yes po. Nga po. Yun pala, cafe Yung kinainan gourmet. natin kahapon sa Pondo. Meron din silang gano'n na setup. Hindi ko po napansin sa menu. Cafe gourmet. So, titikman natin yung black coffee nila dito. Normally kasi, pagkatikim ko sa iba, like Co-op, Migros, ganyan, naghanap ako ng hot water. Medyo nilalagyan ko ng konti kasi sobrang thick. So, try muna natin to. Ang thick, ang tapang. Pero masarap. Nagbibilib ako kasi hindi siya acidic yung panlasa. Kaya never na akong simula dumating ng Europe, hindi ako na-tempt mag-Starbucks. Simula natikman ko yung coffee sa Italy, wow, ang sarap kagala. Yung coffee pangalan na natikman natin yun, yung Lavazza. Lavazza, machine. Na machine lang. On the machine pa lang, hindi pa yung talagang mga dito. First bite para sa inyo mga kagala. Tapos yung may breakfast kami Malambot, sa hotel, promise. pero hindi dun sa mismong hotel. Hindi na nila Sa, pinainit. coffee shop. Ang lambot. May binigyan kami ng stub. Nire-redeem namin with cappuccino tsaka isang croissant yung binibigay. Apo. May milk sila. Try natin. Sayang naman. Experience natin yung milk dito. Cream yan, cream. Cream. Hindi siya totally milk. So, cream pala siya. Medyo thicker siya. So, yung mga sinaserve pala nila is cream. Hindi yung mga milk lang na ano. Kaya pala, napansin ko nakaraan, medyo thick yung nilagay ko dati. Naging ano na siya, malalate. Cafe latte. Ang sarap. Cream nga kasi. So, nabawasan yung bitterness niya because of the cream. Guys, we're done with our coffee. Merci à vous to our uncle. Ano po ibig sabihin ng merci à vous? Thank you and goodbye. Merci lang. Merci, uncle. Merci beaucoup. Awa pala is goodbye. Normally, ganin yung lagi mong maririnig. Pagkatapos mong mag-dine-in sa kanila, merci à vous. So, yun pala yung thank you and goodbye. Ayun yung castle. Papunta tayo sa may kagala. Yung pinuntahan natin noong unang gabi natin dito. Yung old town nila dito. Kasi ginabi tayo nun and inabot tayo na ulan. So, ni-request natin kay Uncle na dalhin niya ulit tayo during daytime. Then, look, may nilagay na silang carousel. I think nag-i-start na rin talaga sila mag-decorate ng mga pang-Christmas nila dito. Sino unang gabi wala to eh. Tapos ito yung simbahan. Aww. Buti, ang ganda ng timing ng alis natin. Alas 4. Marami pa tayong nagawa dito. Nagtitinda rin sila ng mga souvenir. Yeah. Yan, tig 3 Swiss francs. Meron kang mabibili. Pwede na, mura. Mura siya. Ayan pa.
may binili tayo sa Interlaken. Lucerne and Interlaken. Yung tatak nung ano natin, ref magnet. Ito mga kagala, oh. Ito, yan. Or ito? Mga ano yan, dito sa Switzerland, bell. It symbolize yung mga ano ng animals nila, mga cow. Ganda. Oh. Pero dyan tayo kumain, di ba? Nung first night natin sa may ano, dito pagdating natin sa Geneva, kumain kami dyan, tinreat tayo ni Uncle. Dito sa may Pasta People Kagala. Highly recommended siya. Ang sarap ng pasta nila. Yung seafood pasta. Ako in-order ko bolognese pasta. Asawa ko yung seafood pasta. Tapos yung ano din nila, lasagna. Ang sarap. So, kitang-kita talaga natin sila during daytime. Kasi maraming bukas na mga store. Nihingal ako kasi paakyat. And iniwan na tayo na. Si Uncle, ang private tour guide nating napakabait. Merci beaucoup, Uncle Jim. Shout out sa iyo. Yung mga apartment dito, mga old building na rin yan. Maganda sa loob yan. Oh. Pati yung ceiling nila mataas. Oh. Yung ganito nila dito, Opo. yung kastanyas na ilan. Guys, yung ganito pala nila. Kastanyas pala yung on top nito. Ginawa nilang cream. Tapos siya yung pinang ano nila sa top. Tapos ito, parang yung thin crust pie. Ganon. Ang dami rin nilang mga unique na luto or gawa ng mga pastry dito, guys, no? So, itong dinadaanan natin ngayon dito sa may Old Town, hindi na natin na ano pa to na-reach nung gabi dahil nga inabot na tayo ng ulan. Na-amaze lang ako, marami din pala talaga silang mga unique na luto dito. Kasi mostly, para sa akin pag sinabing Europe, sikat sila sa croissant or croissant yung basa natin. Tsaka mga ibang pastry pa nila. Pero yun nga, it's good thing na rin na kasama natin si Uncle as a local here. Marami siyang na-share sa atin na mga local dishes dito, mga cafes. Yun, ang laking tulong, ang laking bagay na nadidiscover natin. Di ba mga kagala? And at the same time, hinihingal talaga ako. Ang ganda, tignan niyo naman yung view natin. Paiba-iba. Yan. Lumaba tayo, may napagtanungan si Uncle. Na-amaze ako pag nakikipag-communicate siya sa mga taga dito kasi nag-aral sila ng French. Hinihingal ako. So baba tayo ulit. Sabi ni Uncle, apartment daw mga to. Yan. Tapos boutique shop siya sa baba. Ang galing. And magaganda daw yung mga apartment dito kahit old na. Maluwag daw sa looban. Ang ganda sabi niya. And to be continue natin itong vlog natin.